ito si Harry Roque. Alam naman natin na ito'y aso. Oo. Oo. Ito'y babatikusin ka. Pag kinuha mo siya, kakampi mo na siya. Nung una dati, ang binatikos nito si President Duterte. Kinuha siya ni President Duterte. Abay, naging tuta na siya ni President Duterte. Ngayon, hindi siya binibigyan ng posisyon ng gobyernong Marcos. Binabatikos niya ngayon ng gobyernong Marcos. Para bigyan siya ng posisyon. Hoy, gonggong, Harry Roque, sawa na sila sa'yo. Isa kang bayos. Isa kang bakla, Harry Roque. Parehas kaming tumakbong senador nito. Parehas kaming talo. Pero hindi naman nakakahiya yung boto ko, 5 milyon. Diba? Wala pa akong kampanya. Siya halos nagpapakamatay sa pangangampanya. Diba? Alam mo yon na wala akong kinakampihan. Ang sa akin lang is, ito si Harry, daldal doon, daldal dito, daldal doon. Nang mga malapit na eleksyon, nagpapasiklaban na naman sila. Pero pag during the time of crisis, lahat sila nagtatago. Tingnan niyo po itong nakaraang panahon. Si Harry, basher ho ng Duterte yan. Nung ginawa siyang spokesperson ng Malacanang, hindi na ho siya naging basher. Naging aso na siya ng Malacanang. Di ba? Ngayon, binabatikos niya ang administrasyong Marcos, hoping na baka bigyan din siya ng pwesto katulad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagets mo? Kaso hindi siya pinapansin ng administrasyong Marcos. Wala naman kayo pinaglalaban kundi sariling interest nyo. Yung sinasabi nyo, imimisal tayo ng China, hindi ho yan totoo. Alam ng China sa sarili nila at hindi sila bobo na kapag ginawa nila yon, yun din ang wakas nila. Di ba? Kung talagang ang China ay magmimisail, putang ina binomba nga ng South Korea yung China ba't di nila nagalaw? Ang China, bully lang hanggang sa salita. Hanggat kaya nilang mambubuli yan, pero sa totoo, walang bayag yan. Hindi niya kaya magpalipad ng missile, puro testing lang yan. Diyos ko naman, konting analyze at konting dibay-dibay, akala nyo, ito namang ibang mga senador, tatakutin pa yung Pilipino dahil ikamang China yung magpapalipad ng missile dito sa atin. Hindi mo totoo yan. Dahil alam ng China kapag ginawa niya yun, wakas na ng mundo. Di ba? Pati ba naman yung issue na yan gagamitin nyo para takutin nyo yung mamamayang Pilipino? Di ba? Tama ba yun? Gagamitin nyo pa yung issue na yan para takutin yung mamamayang Pilipino para magkaroon kayo ng personal gain para maisakatuparan nyo kung ano man yung mga pansariling kapakanang pinaplano ninyo. Maawa na ho kayo. Maawa na kayo sa bayan natin. Di ba? Bakit di na lang tayo pumunta? Hayaan na lang natin ang gobyerno na gawin ng gobyerno kung ano yung nararapat niyang gawin. With regard dyan sa mga Amerikanong nagtayo ng mga base dito sa atin, siguro wala ho kong kinalaman yan pero ang alam ko, yan ay kasunduan ng gobyerno sa gobyerno. Bakit hindi nyo hayaan na yung gobyerno gawin niya yung gusto niyang gawin? Gawin niya kung ano yung nararapat niyang sa tingin niya ay nakakabuti para sa atin lahat. Di ngayon kung sa tingin nyo yung nakakasama, di hintayin nyo hanggang doon sa matapos yung kanyang termino at wag nyo nang iboto kahit isa man sa salin lahi niya. Di madala na kayo. Pero kung sa tingin nyo, hayaan nating magkaroon ng resulta. Kung may maibubungang resultang maganda, din ipagpatuloy natin siya. Diba? Biruin nyo, hihikayatin nyo yung tao na kesyo magtirik ng kandila, kesyo In what sense? Yung ibibili nila ng kandila, ibili na lang nila ng isang latang sardinas, di ulam na nila yun. Diba? Marunong ba kayong mag-isip? Sawa na ho yung Pilipino. Sawa na ho yan. Hihilahin nyo dyan sa rally, hihilahin nyo sa EDSA, mabobomba ng tubig, magugutom. Ito namang si Juan de la Cruz, di naman alam kung ano yung ipinaglalaban. Diba? Yan. Para sa'yo yan, Harry Roque. Wala nang naniniwala sa'yo, Harry. Oo. Wala kang supporter Alam mo, kaya lang may bumoto sa'yo dahil tumikit ka kay Bongbong noon Nung eleksyon, kaya ka nagkaroon ng boto. Pero kung hindi ka tumikit sa kanya, bokya ka, walang boboto sa'yo yung senador. Ako, wala akong tinikitan. Independent ako, 5 milyon ng boto ko. Yun ang totoong may supporter. Hindi katulad mong bayot ka.
Wala ka nang ginawa kundi ngumaungaw kahit kaninong administrasyon. Hoping ka na mabibigyan ka ng posisyon ng gobyerno. Eh kaso hindi. Kasi sawa na sila sa baklang bobong katulad mo. Diba? Diba? Sabihin mo, binabatikos kita, sabihin mo, masama sinasabi ko sa'yo. Bakit yung sinasabi mo sa presidente at sa gobyerno natin, hindi ba masama? Oh, bakla ka, bayot ka. Sasabihin mo, magdidemanda mo ko, libel. Eh bakit ikaw? Sinasabihan mong bangag yung presidente, tama ba yan? Hindi ka lang nabigyan ng pwesto, bangag na yung presidente. Ang bobo mo, Hari. Demanda mo ako kung gusto mo. Gusto mo, magsuntukan tayong dalawa. Laban ako dyan. Diba? Sanay ako dyan. Baka pag ikaw nakulong, pag tinubig yung puwet mo sa kulungan, hindi mo kaya. Ako, nung nakulong ako nanunubig ng puwet doon. Diba? For God's sake, binoto ng tao yan. Let the people realizes whom they vote for. Diba? Let shall be a government. A government choose by the people. Diba? Hindi yung nandiyan kayo nagngangangaw-ngaw, ito-twist niyo yung utak ng tao, kesyo ganito. For God's sake, for Harry Roque, sumuporta ka naman sa gobyerno nang hindi ka nila binibigyan ng pwesto. Diba? Style mo, diba? Binanatan mo ng Pangulong Duterte. Bakit mo binanatan? Para mabigyan ka ng pwesto. Nung binigyan ka niya ng pwesto, naging tuta ka na. Ngayon, tumakbo ka senador, natalo ka, katikit mo yung presidente, hindi ka binigyan ng pwesto, binash mo, bobo mo. Okinam.